Hindi lang ang mamamayang Pilipino ang nasaktan sa ilegal na pag-aresto at sa pilitang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pati ang mga dayuhan ay kabilang sa mga nakikisimpatya sa dating Pangulo. At isa na nga rito ang isang British political vlogger na nagpahayag ng pagkadismaya sa sitwasyon. Ang buong detalye ng balita mula kay Sarah Santos. Patuloy na nag-iingay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pag-iit na hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang pag-aresto sa kanya. Bakas sa maraming Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga kababayan natin abroad ang pagkadismaya sa kinasadlakang sitwasyon ng dating Pangulo na nasa kustodiya pa rin ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa katunayan, hindi lang mga Pilipino ang naniniwalang hindi tama ang naging trato ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte dahil maging ang ilang dayuhan makikitang nakikiisa at nakikisimpatya rin sa walang tigil na panawagang pauwiin na sa sarili niyang bansa ang dating presidente. Isa ang British political vlogger na si Malcolm Conlan sa mga dayuhang aminado na nasasaktan siya sa mga nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Bagamat nakatira sa London, United Kingdom, sinabi ni Conlan na sinusundan niya ang mga kaganapan sa Pilipinas, partikular na sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Let's look at the basic facts. Has any other Philippine president been banned from the Philippines or not allowed to go back to the Philippines? You know, I'm not a lawyer, but as a Filipino citizen, if he wants to return home to his country, I don't understand why he would be banned. I don't understand what law they could invoke to ban a Philippine citizen from returning to his home country. It's nothing to do about whether the Philippines is in the ICC or not. Hindi rin maganda ang dating kay Conlan na mga binitawang pahayag ng Malacanang nang sabihin nitong hindi tatanggapin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ibalik siya ng ICC sa ating bansa. Para kay Conlan, nakakadismaya ang naging pagtrato ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte. I'm unhappy about the ICC went about this. You know, there is a perfectly functioning judiciary in the Philippines, you know, a legal process, Philippine courts. What he didn't expect is to be dragged onto a plane on a 21-hour journey, a man with multiple medical conditions who's elderly already, to be carted all that way to the ICC and held in captivity shortly before his 80th birthday, when there is a due process. You know, the ICC say that there's a due process, you know, they're a court, an international court, so why are they not following the due process? Sabi ni Conlan, bagamat siya'y dayuhan, alam niya kung paanong minahal at patuloy na minamahal ng mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Nakapangasawa ng isang Pilipino si Conlan, kaya't apektado ang kanyang pamilya sa mga nagaganap sa bansa. Sa makailang beses ngang pagbisita niya sa Pilipinas, mula pa noong hindi Pangulo si Duterte hanggang sa maupo ito sa Malacanang, nakita niya ang malaking pagbabago sa ating gobyerno. Saksi siya sa kakaiba at natatanging pamumuno na ipinamalas ng Tatay Digong ng mga Pilipino. Anya, kahit pawala siya sa Pilipinas nung mangyari ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi siya makatulog sa pag-aalala dito. Habang patuloy na nakasubaybay ang buong mundo sa sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte at walang tigil ang panawagan ng mamamayang Pilipino na makauwi na ito sa Pilipinas, patuloy namang nananalangin si Conlan para sa kalusugan ng dating Pangulo at umaasa siya na matatapos din ang kalbaryong pinagdadaanan ng minamahal na Tatay Digong ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sarah Santos, SMNI News.